Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa amma ba'd. Sa araw na ito, ika-11 Muharram sa year 1447 Ba'd al-Hijrah na ayon sa ika-6 ng July sa year 2025 Christian calendar. Pagpapatuloy natin ang ating klase sa ta'liq ng Sharh al-Qawaid al-Arba' ni Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Sinabi ni Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, qala wa idha adhnaba istaghfar. Qala wa idha adhnaba istaghfar. At ang kabuuang salin nito at ang translation nito ay sinabi niya, ibig sabihin si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, at kapag siya ay nagkasala, siya ay humihingi ng kapatawaran. At kapag siya ay nagkasala, siya ay humingi ng kapatawaran. At hindi natin itatranslate ang bawat words since nakuha na natin ang mga words dati. At tulad ng na-mention natin, kapag may mga salita tayo dito, may mga words na nakuha natin dati, hindi na natin ulitin ang pag-translate ng mga words na yun specifically, at itatranslate na natin diretso ang mga kasabihan ni Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Pagkatapos sinabi niya, amma alladhi idha adhnaba la yastaghfir wa yazidu min adh-dhunubi fahadha shaqiyyun wal'iyadhu billah. Amma alladhi idha adhnaba la yastaghfir wa yazidu min adh-dhunubi fahadha shaqiyyun wal'iyadhu billah. At ang unang bagong salita dito ay ang kalima, ang word na yastaghfir. At ang ibig sabihin ng yastaghfir ay humingi ng kapatawaran. Humingi ng kapatawaran. Or sa English, seek forgiveness. Ang yastaghfir, ibig sabihin, humingi ng kapatawaran or seek forgiveness. At ang ikalawang bagong salita dito ay ang word na adh-dhunub. Adh-dhunub. At ang ibig sabihin ng adh-dhunub ay mga kasalanan. Mga kasalanan. Ito ay jam'un. Ito ay plural. At ang ibig sabihin nito ay mga kasalanan or sa English, sins. At ang ikatlong bagong salita dito ay ang word na shaqiyun. Shaqiyun. At ang ibig sabihin ng word na shaqiyun ay hindi matagumpay o talunan o mapahamak. Hindi matagumpay o talunan o mapahamak. At sa English, ang translation ng shaqiyun ay wretched. Wretched. W-R-E-T-C-H-E-D. At ang ikaapat na bagong salita dito ay ang word na wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. At ang ibig sabihin ng wal'iyadhu billah ay naway iligtas tayo ng Allah. O naway iligtas tayo ng Allah. Or pwede natin sabihin sa English, we seek refuge with Allah. We seek refuge with Allah. At ang whole translation ng phrase amma alladhi idha adhnaba la yastaghfir wa yazidu min adh-dhunubi fahadha shaqiyyun wal'iyadhu billah. Ngunit ang sino mang kapag sila ay nakasala ay hindi humihingi ng kapatawaran at lalo pang dumarami ang mga kasalanan, siya ay hindi matagumpay at naway iligtas tayo ng Allah. Ngunit ang sino man kapag siya ay nakasala ay hindi humihingi ng kapatawaran at lalo pang dumarami ang mga kasalanan, siya ay hindi matagumpay, naway iligtas tayo ng Allah. Pagkatapos sinabi ni Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, lakin al-abd al-mu'mina kullama sadara minhu dhanbun badara bit-tawbah. Lakin al-abd al-mu'min kullama sadara minhu dhanbun badara bit-tawbah. At ang unang phrase dito ay al-abdu. Al-abdu. At ang ibig sabihin ng al-abd ay ang alipin. Al-abdu ay ang alipin or sa English, the servant.
At ang ikalawang bagong phrase dito ay al-mu'minu. Al-mu'minu. At ang ibig sabihin ng al-mu'min ay ang mananampalataya. Ang mananampalataya. Or sa English, the believer. At ang ikatlong bagong phrase dito ay, bagong salita dito ay kullama. Kullama. At ang ibig sabihin ng kullama ay tuwing o kung kailanman. Tuwing o kung kailanman. O sa English, whenever. At ang next na bagong salita ay sadara. Sadara. At ang ibig sabihin ng sadara ay nagmula. Nagmula. Or sa English, pwede natin sabihin emanates. Emanates. At ang next na bagong phrase ay ang word na minhu. Minhu. At ang ibig sabihin ng minhu ay mula sa kanya. Ang ibig sabihin ng minhu ay mula sa kanya. At ang ibig sabihin ng dhambun ay kasalanan. Dhambun, kasalanan. At ito ay mufrad o singular ng word na nakuha natin kanina, dhunubun. At ang next na word ay badara. Badara. At ang ibig sabihin ng badara ay nagmadali. Ang ibig sabihin ng badara ay nagmadali. Or sa English, he hastens or he hastened. Badara, nagmadali or he hastened. At ang next na word ay bitawbati. Bitawbati. At ang ibig sabihin ng bitawba ay sa pagsisisi. Sa pagsisisi or pagbabalik loob. Or sa English, pwede natin sabihin repentance. At ang translation ng phrase, lakin al-abd al-mu'min kullama sadara minhu dhambun badara bitawba ay ngunit ang isang alipin na mananampalataya tuwing nakakasala siya ay agad bumabalik loob sa Allah, agad gumagawa ng tauba. Ngunit ang isang alipin na mananampalataya, tuwing nakakasala, ay agad nagsisisi o nagpabalik loob sa Allah o gumagawa ng tauba. Pagkatapos binanggit ni Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ang aya sa Suratu Ali Imran, verse 135, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. At ang unang bagong phrase dito ay ang word na alladhina. Alladhina. At ang word na alladhina ay jam'un o plural ng word na nakuha natin dati, alladhi. At ang translation nito sa phrase na ito ay yaong mga at yaong mga. Or sa English, and those who. And those who. At ang next na word ay fa'alu. Fa'alu. At ang ibig sabihin ng fa'alu ay sila ay gumawa. Sila ay gumawa. Or sa English, they commit. They commit. Ang next na word ay fahishatan. Fahishatan. At ang ibig sabihin ng fahisha ay ang immoralidad. Ang immoralidad o ang kalaswaan. Or sa English, pwede natin sabihin immorality or illegal sexual intercourse. At ang next na word ay zalamu. Zalamu. At ang ibig sabihin ng zalamu ay sila ay nakasala. Sa aya na ito, ang ibig sabihin ng zalamu ay sila ay nakasala. O ang literal translation niya ay sila ay ng api. Sila ay ng api. Or sa English, pwede natin ito i-translate as they wronged or they oppressed or they transgressed. They wronged, they oppressed, or they transgressed.
At ang next na bagong salita ay ang word na anfusahum. At ang ibig sabihin ng anfusahum ay ang kanilang sarili. Ang kanilang sarili. Or sa English, themselves. Anfusahum, ang kanilang sarili or themselves. At ang next na word ay dhakaru. Dhakaru. At ang ibig sabihin ng dhakaru ay naalala nila. Naalala nila. Or sa English, they remembered. Dhakaru, naalala nila or they remembered. At ang next na word ay fastaghfaru. Fastaghfaru. At ang ibig sabihin ng fastaghfaru ay kaya humingi sila ng kapatawaran. Kaya humingi sila ng kapatawaran. Or sa English, and they asked for forgiveness. At ang next na word ay lidhunubihim. Ang next na word ay lidhunubihim. At ang ibig sabihin ng lidhunubihim ay para sa kanilang mga kasalanan. Para sa kanilang mga kasalanan. Or sa English, for their sins. For their sins. At ang next na word ay yaghfiru. Yaghfiru. At ang ibig sabihin ng yaghfiru ay ang magpapatawad. Ang nagpapatawad. Or he forgives. Siyang nagpapatawad or he forgives. At ang next na word ay illa. Illa. At ang ibig sabihin ng illa ay maliban. Illa, ibig sabihin maliban, or sa English, except. At ang translation ng aya, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Ibig sabihin, at ang mga kapag gumawa ng imoralidad na kasalanan o ang kalaswaan o ng apin sa kanilang sarili, ay naalala niya ang Allah. Kaya sila ay humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At sino pa ba ang magpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Allah? At ang mga kapag gumawa ng imoralidad na kasalanan o ang kalaswaan o illegal na sexual intercourse, zina, o ng api sa kanilang sarili, ay naalala niya ang Allah. Kaya sila ay humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At sino pa ba ang magpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Allah? Pagkatapos sinabi ni Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, binanggit niyang aya sa Suratun Nisa verse 17, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. At ang ibig sabihin ng innama ay tunay na. Tunay na. Or sa English, indeed. At ang ibig sabihin ng alallahi ay ang tungkulin ng Allah o ang ipinangako ng Allah. Ang tungkulin ng Allah o ang ipinangako ng Allah. At ang ibig sabihin ng ya'maluna ay gumagawa. Ya'maluna, ibig sabihin gumagawa. At ang ibig sabihin ng asu ay ang kasamaan. Ang kasamaan. O sa English, evil. Ang kasamaan o evil. At ang ibig sabihin ng bijahalatin ay dala ng kamangmangan dahil sa kamangmangan or due to ignorance. Bijahalatin, dahil sa kamangmangan or due to ignorance. At ang ibig sabihin ng yatubuna
yatubuna ay sila ay nagsisisi. Sila ay nagsisisi. Or sa English, they repent. At ang ibig sabihin ng min qarib ay agad-agad. Agad-agad or sa English, soon or immediately. At ang translation ng aya, innamat tawbatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib ay tunay na ang tauba, ang pagsisisi ay tungkulin ng Allah para sa mga gumagawa ng kasamaan dahil sa kamangmangan at pagkatapos ay agad silang nagsisisi, agad silang gumagawa ng tauba. Tunay na ang pagsisisi ay tungkulin ng Allah para sa mga gumagawa ng kasamaan, dala ng kamangmangan at pagkatapos ay agad silang nagsisisi, agad silang gumagawa ng tauba. Pagkatapos sinabi ni Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, وَالْجَهَالَةُ لَيْسَ مَعْنَاهَا عَدَمُ الْعِلْمِ لِأَنَّ الْجَاهِلَ لَا يُؤَاخِذُ لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم والجهالة ليس معناها عدم العلم لأن الجاهل لا يؤاخذ لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم. At ang unang bagong phrase dito ay ma'naha. Ma'naha. At ano ang ibig sabihin ng ma'naha? Ito ay mula sa word na nakuha natin dati na ma'na. At ang ibig sabihin ng ma'naha ay ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ng al-jahil ay ang mangmang. Ang mangmang or ang ignorante. At ang ibig sabihin ng yu'akhadhu ay pananagutin. Pananagutin o parurusahan. Pananagutin o parurusahan or sa English, held accountable. At ang ibig sabihin ng huna ay dito. Dito or sa English, here. At ang next na word ay diddun. Diddun. At ang ibig sabihin ng diddun ay kabaliktaran. Kabaliktaran or sa English, opposite. At ang ibig sabihin ng al-hilmu ay ng pagtitimpi. Ang pagtitimpi o ang kahinahunan. Kahinahunan. Or sa English, forbearance. Ang kahinahunan o ang pagtitimpi or sa English, forbearance. At ang translation ng وَالْجَهَالَةُ لَيْسَ مَعْنَاهَا عَدَمُ الْعِلْمِ لِأَنَّ الْجَاهِلَ لَا يُؤَاخَذُ لَكِنَّ الْجَهَالَةَ هُنَا هِيَ ضِدُّ الْحِلْمِ ay, at ang ibig sabihin ng jahala, ibig sabihin sa aya, at ang ibig sabihin ng jahala ay hindi ang kawalan ng kaalaman, sapagkat ang mangmang ay hindi pananagutin at hindi parurusahan. Ngunit ang kamangmangan, ang jahala dito ay ang kabaliktaran ng pagtitimpi o ang kahinahunan. At ang ibig sabihin ng jahala ay hindi ang kawalan ng kaalaman, sapagkat ang mangmang, ang jahil, ang taong walang kaalaman ay hindi pananagutin at hindi parurusahan ng Allah. Ngunit ang kamangmangan, ang jahala dito ay ang kabaliktaran ng al-hilm, ang forbearance. Pagkatapos sinabi ni Sheikh Fawzan, فَكُلُّ مَا مَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ جَاهِلٌ بِمَعْنَى نَاقِصُ الْحِلْمِ وَنَاقِصُ الْعَقْلِيَّةِ وَنَاقِصُ الْإِنسَانِيَّةِ فَكُلُّ مَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ جَاهِلٌ بِمَعْنَى نَاقِصَ الْحِلْمِ وَنَاقِصَ الْعَقْلِيَّةِ وَنَاقِصَ الْإِنسَانِيَّةِ. At ang unang phrase dito, bagong salita dito ay ang word na asa. Asa. At ang ibig sabihin ng asa ay sumuway.
asa, ibig sabihin sumuway, or sa English, disobey. At ang next na bagong phrase dito ay naqisun. Naqisun. At ang ibig sabihin ng naqisun ay kulang. Kulang, or sa English, deficient. Naqisun, ibig sabihin kulang o deficient. At ang next na word ay al-aqliyatu. Al-aqliyatu. At ang ibig sabihin ng al-aqliya ay ang pag-iisip. Ang pag-iisip. O sa English, the intellect. The intellect. At ang next na word ay al-insaniya. Al-insaniya. At ang ibig sabihin ng al-insaniya ay ang pagkatao. Ang pagkatao or humanity. Al-insaniya, ang pagkatao or humanity. At ang translation ng phrase فَكُلُّ مَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ جَاهِلٌ بِمَعْنَى نَاقِصَ الْحِلْمِ وَنَاقِصُ الْعَقْلِيَّةِ وَنَاقِصُ الْإِنسَانِيَّةِ. Ibig sabihin, kaya sino mang sumusuway sa Allah, siya ay isang jahil, siya ay isang mangmang. Ibig sabihin, kulang sa al-hilm, forbearance, kahinahunan, kulang sa pag-iisip, at kulang sa pagiging pagkatao. Kaya sino mang sumusuway sa Allah ay mangmang sa kahulugang kulang sa kahinahunan, kulang sa pag-iisip, at kulang sa pagiging pagkatao. Pagkatapos sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, وَقَدْ يَكُونُ عَالِمًا لَكِنَّهُ جَاهِلٌ مِنْ نَاحِيَةِ أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. At ang unang bagong phrase dito ay ang word na alimun. Ang ibig sabihin ng alimun ay ang isang tao na may kaalaman. Ang taong may kaalaman. Or someone knowledgeable, a person who has knowledge. At minsan ginagamit ang word na alim para sa scholar, sa scholars. At ang ikalawang bagong phrase, ikalawang bagong salita ay min nahiyatin. Min nahiyatin. At ang ibig sabihin ng min nahiyatin ay sa aspeto. Sa aspeto. At ang ibig sabihin ng thabat ay katatagan. Thabat, ibig sabihin katatagan. Or sa English, steadfastness. At ang translation ng phrase, وَقَدْ يَكُونُ عَالِمًا لَكِنَّهُ جَاهِلٌ مِنْ نَاحِيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ حِلْمٌ وَلَا ثَبَاتٌ فِي الْأُمُورِ. Ibig sabihin, maaring siya ay isang taong may kaalaman. Maaring siya ay isang taong may kaalaman, ngunit siya ay jahil, siya ay mangmang sa aspeto na wala siyang hilm, wala siyang forbearance, at wala siyang katatagan sa mga bagay. Maaring siya ay isang taong may kaalaman, ngunit mangmang siya. Siya ay isang jahil sa aspeto na wala siyang kahinahunan at katatagan sa mga bagay. Pagkatapos sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ يعني كلما أذنبوا استغفروا. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ يعني كلما أذنبوا استغفروا. At ang bagong phrase dito ay ang word na aznabu. Ano ang ibig sabihin ng aznabu? Ibig sabihin sila ay nagkasala. Sila ay nagkasala. At ang ibig sabihin ng aznabu sa English ay they committed sins. They committed sins. At ang translation ng thumma yatubuna min qarib yani kullama aznabu astaghfaru ay sa aya na pagkatapos ay sila ay agad na nagsisisi. Pagkatapos ay sila ay agad na nagsisisi o pagkatapos ay nagsisisi agad-agad.
Ibig sabihin, tuwing sila ay nakakasala, humihingi sila ng kapatawaran. Pagkatapos ay nagsisisi agad-agad, ibig sabihin, tuwing sila ay nakakasala, humihingi sila ng kapatawaran. Pagkatapos, sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ما هناك أحد معصوم من الذنوب ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة ما هناك أحد معصوم من الذنوب ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة. Ang unang bagong phrase dito ay ang word na ma hunaka. Ma hunaka. At ang ibig sabihin ng ma hunaka ay walang. Walang. Or sa English, there is none. There is none. At ang next na word ay ahadun. Ahadun. At ang ibig sabihin ng ahadun ay sino man. Or sa English, anyone. Sino man. Or sa English, anyone. At ang next na bagong phrase ay ma'sumun. Ma'sumun. At ang ibig sabihin ng ma'sumun ay ligtas. Ligtas. O pwede natin sabihin hindi nakakamali. O sa English, infallible. Infallible. At ang next na word ay fataha. Fataha. At ang ibig sabihin ng fataha ay nagbukas. Fataha, ibig sabihin, nagbukas. Pagkatapos, ang next na word ay babun. Babun. At ang ibig sabihin ng babun ay ang pintuan. Ang pintuan. At ang translation ng phrase, ma hunaka ahadun ma'sumun min adh-dhunubi walakin alhamdulillah anna Allah fataha bab at-tauba ay walang sino man ang ligtas sa paggawa ng kasalanan. Ngunit ang lahat ng papuri ay kay Allah sapagkat binuksan niya ang pintuan ng pagsisisi. Walang sino man ang ligtas sa paggawa ng kasalanan, ngunit ang lahat ng papuri ay natatangi sa Allah sapagkat binuksan niya ang pintuan ng pagsisisi ng tauba. Pagkatapos, sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, فَعَلَى الْعَبْدِ إِذَا أَذْنَبَ أَنْ يُبَادِرَ بِالتَّوْبَةِ لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء. فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء. So ang unang bagong phrase dito ay ang word na fa'ala. Fa'ala. Anong ibig sabihin ng fa'ala? Ay kaya nararapat sa kanya. Kaya nararapat sa kanya. At ang word na yubadir ay galing rin sa word na nakuha natin kanina, badara, ibig sabihin agad-agad, or sa English, he hastens. At ang next na word ay yatub, at nakuha rin siguro natin itong yatub mula sa word na yatubo, ibig sabihin magsisi, or sa English, he repents. At ang next na word ay alamatun. Ang ibig sabihin ng alamatun ay tanda or sign. Alamatun, ibig sabihin ang tanda or a sign. At ang ibig sabihin ng asyaqa ay ang kasawian. Ang kasawian or sa English, wretchedness. Ang kasawian or wretchedness. Kaya ang translation nito ay فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء. Kaya kung ang alipin ay nakasala, agad siyang magsisi, agad siyang magtauba. Ngunit kung hindi siya nagsisi, hindi siya nagtauba, at hindi siya humingi ng kapatawaran, ito ay tanda ng kasawian. Ito ay tanda ng kasawian.
Kaya kapag ang alipin ay nakasala, agad siyang magsisi. Ngunit kung hindi siya nagsisi at hindi humingi ng kapatawaran, ito ay palatandaan ng kasawian. Pagkatapos sinabi ni Shaykh Al-Fawzan, وَقَدْ يَقْنُتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ لَهُ لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ وَقَدْ يَقْنُتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ لَهُ لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ. At ang ibig sabihin ng yaknutu ay mawalan ng pag-asa. Mawalan ng pag-asa. Or sa English, despair. Despair. At ang ibig sabihin ng wayatihi ay at lalapit sa kanya. At lalapit sa kanya. Or sa English, he comes to him. He comes to him. At ang ibig sabihin ng asyaitan ay ang demonyo or ang satanas or sa English, the devil at iba pang mga words na pwede natin gamitin dito. At ang next na word ay wayakulu. Wayakulu. At ang ibig sabihin ng wayakulu ay at sasabihin. At sasabihin niya. And he says. And he says. At ang next na word ay lahu. At ang ibig sabihin ng lahu ay sa kanya or sa English, to him. Lahu, ibig sabihin sa kanya or sa English, to him. At ang ibig sabihin ng laka ay para sa iyo. Para sa iyo. Or sa English, for you. Para sa iyo or for you. At ang translation ng وَقَدْ يَقْنُتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ لَهُ لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ. At maaring mawalan siya ng pag-asa sa awa ng Allah at lapitan siya ng syaitan at sabihing wala ka ng tauba, wala ka ng pagsisisi. At maaring mawalan siya ng pag-asa sa awa ng Allah at lapitan siya ng syaitan at sabihin wala ka ng pagsisisi, wala ka ng tauba. O sa ibang salita, pwede natin sabihin, hindi tatanggapin ng Allah ang iyong tauba. At hindi tatanggapin ng Allah ang iyong tauba. Pagkatapos sinabi ni Shaykh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, هذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر هي عنوان السعادة. Ang tatlong bagay na ito, kapag siya ay binigyan, siya ay nagpapasalamat, kapag siya ay nasubukan, siya ay nagtitiis, at kapag siya ay nakasala ay humihingi ng kapatawaran, ito ang palatandaan ng tunay na kasiyahan. Ang tatlong bagay na ito, kapag siya ay binigyan, ay nagpapasalamat, kapag nasubukan, siya ay nagtitiis, at kapag siya ay nakasala ay humihingi ng kapatawaran, ito ang palatandaan ng tunay na kasiyahan. At ang last na phrase para sa araw na ito, man wuffiqa lihadha nala as-sa'ada wa man hurima minha aw min ba'daha fa innahu shaqiyyun. Man wuffiqa laha nala as-sa'ada wa man hurima minha aw min ba'daha fa innahu shaqiyyun. At ang unang bagong phrase dito ay ang wuffiqa. At ang ibig sabihin ng wuffiqa ay pinagtagumpay. Pinagtagumpay o pinagkalooban. Pinagtagumpay o pinagkalooban ng patnubay. Or sa English is granted success. At ang next na word ay laha. Laha. At ang ibig sabihin ng laha ay dito sa sentence na ito. Ang ibig sabihin ng laha ay dito. At ito ay tulad ng word na nakuha natin dati, lahu. Or sa English, pwede natin sabihin, in them. In them. At ang next na word ay nala. Nala. At ang ibig sabihin ng nala ay nakakamit o nakamit. Nala, ibig sabihin nakamit or sa English, attained or achieved. Attained or achieved. At ang next na word ay hurima. Hurima.
Anong ibig sabihin ng hurima? Pwede natin ito i-translate as hindi ipinagkaloob. Hindi ipinagkaloob o pinagbawalan o tinanggalan o inalisan o ipinagkait. Pwede natin sabihin hindi ipinagkaloob, pinagbawalan, tinanggalan at inalisan. Or sa English, pwede natin i-translate as deprived. Deprived. At ang phrase na minha, ibig sabihin ng minha ay mula rito. Mula rito. At ang ibig sabihin ng minha sa English ay from it. From it. At ang ibig sabihin ng min ba'diha ay sa ilan dito. Sa ilan dito. Or sa English, from some of it. From some of it. Ang iilan mula dito. At ang translation ng phrase, man wuffiqa laha nala sa'ada wa man hurima minha aw min ba'diha fa innahu shaqiyyun. Ibig sabihin, sino mang pinagkalooban ng Allah ang mga ito, at tatlong bagay na nabanggit natin kanina, nabanggit ni Sheikh Al-Fawzan, sino mang pinagkalooban ng mga ito ay nakamit ang kasiyahan, at sino mang hindi pinagkaloob mula rito o kahit sa ilan mula dito ay tunay na hindi natagumpay. Sino mang pinagkalooban ng patnubay sa mga ito ay nakamit niya ang kasiyahan, at sino mang hindi pinagkaloob mula rito o kahit sa ilan dito ay tunay na hindi natagumpay. At babasahin natin lahat na nakuha natin so far kasamang translation niya. Sinabi ni Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, qala wa idha adhnaba astaghfar, ibig sabihin sinabi niya, at kapag siya ay nakasala, siya ay humihingi ng kapatawaran. Amma alladhi idha adhnaba la yastaghfir wa yazidu min adh-dhunubi fa hadha shaqiyyun wal iyadhu billah. Ngunit ang sino mang kapag siya ay nakasala, hindi siya humihingi ng kapatawaran at lalo pang dumarami ang mga kasalanan, siya ay hindi matagumpay. Naway iligtas tayo ng Allah. Lakinnal abda al-mu'mina kullama sadara minhu dhanbun badara bit-tawbah. Ngunit ang isang alipin na mananampalataya, tuwing nakakasala ay agad nagsisisi, nagbabalik loob. Sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Sa Surah Ali Imran, verse 135. At ang mga kapag gumawa ng imoralidad na kasalanan o ang kalaswaan o ng api sa kanilang sarili, naalala nila ang Allah, kaya sila ay humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At sino pa ba ang magpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Allah? At sinabi rin ng Allah, innamat tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Tunay na ang pagsisisi, ang tauba, ay tungkulin ng Allah para sa mga gumagawa ng kasamaan, dala ng kamangmangan, at pagkatapos ay agad silang nagsisisi, agad silang nagtatauba. At sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, wal jahalatu laysa ma'naha adamul ilm lianna al-jahila la yu'akhadhu lakinna al-jahalata huna hiya diddul hilm. At ang ibig sabihin ng jahala sa aya na ito ay hindi ang kawalan ng kaalaman, sapagkat ang isang mangmang ay hindi pananagutin at hindi parurusahan, ngunit ang kamangmangan dito ay ang kabaliktaran ng al-hilm, ang forbearance o ang kahinahunan. فَكُلُّ مَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ جَاهِلٌ بِمَعْنَى نَاقِصُ الْحِلْمِ وَنَاقِصُ الْعَقْلِيَّةِ وَنَاقِصُ الْإِنسَانِيَّةِ. Kaya sino mang sumusuway sa Allah, siya ay isang jahil, isang mangmang sa kahulugang kulang sa kahinahunan, kulang sa pag-iisip, at kulang sa pagiging pagkatao.
وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. Maaring siya ay isang taong may kaalaman, ngunit siya ay mangmang sa aspeto na wala siyang kahinahunan at katatagan sa mga bagay. At sa kasabihan ng Allah, thumma yatubuna min qarib, pagkatapos agad silang nagsisisi, agad silang nagtatawba. Sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, yani kullama aznabu istaghfaru. Ibig sabihin tuwing sila ay nakakasala, humihingi sila ng kapatawaran. Ma hunaka ahadun ma'sumun min adh-dhunubi, walakin alhamdulillah anna Allah fataha bab at-tauba. Walang sino man ang ligtas mula sa paggawa ng kasalanan, ngunit ang lahat ng papuri ay para sa Allah sapagkat binuksan niya ang pintuan ng pagsisisi. Fa'ala al-'abdi idha aznaba an yubadira bit-tauba, lakin idha lam yatub wa lam yastaghfir fahadhihi 'alamatu asy-syaqa. Kaya kapag ang alipin ay nagkasala, agad siyang magsisi, agad siya magtauba. Ngunit kung hindi siya nagsisi at hindi humingi ng kapatawaran, ito ay palatandaan ng kasawian. وَقَدْ يَقْنُتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ لَهُ لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ. At maaring mawalan siya ng pag-asa sa awa ng Allah at lapitan siya ng syaitan at sabihin, wala ka ng pagsisisi. O sa ibang salita, hindi tatanggapin ng Allah ang iyong tauba, ang iyong pagsisisi. هذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر هي عنوان السعادة. Ang tatlong bagay na ito, kapag binigyan ay nagpapasalamat, kapag nasubukan ay nagtitiis, at kapag nagkasala ay humihingi ng kapatawaran. Ang tatlong ito ay palatandaan ng tunay na kasiyahan. Man wuffiqa laha nala saada wa man hurima minha aw min ba'diha fa innahu shaqiyun. Sino mang pinagtagumpay o pinagkalooban ng patnubay sa mga ito ay nakamit niya ang kasiyahan, at sino man hindi pinagkaloob mula rito o kahit sa ilan dito ay tunay na hindi matagumpay. At dito nagtatapos ang kasabihan ni Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. At dito tayo magtatapos para sa araw na ito. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.